Sa lungs. So yung atin hong baga, ito ho ay napaka-essential na respiratory organ na located ho ito sa ating chest cavity. Responsable ho ito para sa gas exchange between the air and the bloodstream. Ang lungs po, para ho ma-physical exam ng doktor, ino-auscultate po, pinakikinggan ng stethoscope, saan po, sa likod o sa harap. Lungs po, nasa likuran. Pag nag-auscultate po ang doktor sa harapan, puso ho or heart ang ino-auscultate niyan. Now, yung atin hong anatomical structure, basically, galing ho sa nose, papunta ho sa ating bandang throat, na dyan ho ang ating trachea and bronchi. Yung air ho, papasok sa respiratory system through the trachea or trachea, which divides into two main bronchi. At yung bronchi ho, magsasubdivide pa ho yan into two smaller bronchioles. So from trachea, bronchi or bronchus, and bronchioles, and alveoli. So yung alveoli ho, yun na ho yung pinakadulo, which we call air sacs. And pagka ho ang pasyente ay may pneumonia, nasaan po, hanggang saan po ang mikrobyo at mucus, hanggang doon po sa alveoli or air sacs. While if you have bronchitis, hanggang doon lamang ho sa bronchi and bronchioles. But yung may mga bronchitis, of course, ang laki ho ng chance na mauwi ho yan sa pneumonia. So kasi ho, ando doon na kaunting deeper na lang ho ay nandoon na ho sa air sacs or alveoli. Now, ang lobe, ang right lang ho ay merong 3 lobes. Superior, middle, and inferior lobe. While ang left lang has only 2 lobes, superior and inferior. Wala hong middle to accommodate the heart. So yun po ang reason. Kaya dalawa lang ho ang lobe ng ating left lungs para ho ma-accommodate yung space para ho sa ating puso. Di ho ba ang ating heart nasa left side? Yun ho ang reason kung bakit ho walang middle lobe ang ating left lobe ng baga. Pleura, so ito ho ang naka-envelope. Ang lungs ho, na-envelope ho yan ng isang double layered membrane na ang tawag ho natin pleura. Ito ho ang responsible for lubrication and para ho ma-reduce ang friction during breathing. So, unless otherwise, so edi pag nag-inhale, exhale ho tayo. So, may mga tunog ho. Hindi smooth pag walang pleura ang ating lungs. Kumbaga, para ho nakabalot ang lungs sa plastic, para ho smooth and for lubrication. Function, of course, number 1 ho is for gas exchange. So, yung oxygen ho from inhaled air, nagdi-diffuse ho ito sa blood through the walls of the alveoli. While ang carbon monoxide naman ho na ilalabas natin from the blood diffuses into the alveoli to be exhaled. So, inhale, oxygen. Exhale, carbon dioxide. And ang respiration regulation ho, yung ating lungs adjust breathing rate and depth to maintain ho yung optimal level ng oxygen and carbon dioxide in the blood. Now, for filtration and protection ng ating baga, na-filter out ho ang dust, alikabok ho, pathogens, mga mikrobyo, and other particles through mucus and cilia lining sa airway. So, nakita ho yung ating nostrils, meron hong hair, di ba? So, ang purpose ho niyan is to filter yung hangin ho na ating hinihinga. At meron pa ho tayong cilia sa ibang parts ng ating respiratory system. Now, ano ho yung mga common sakit na nakukuha natin sa ating respiratory system? Asthma, nangunguna ho. It is a chronic condition that is characterized by inflammation, pamamaga, and narrowing of the airways, pagkipot ho ng daanan ng hangin, leading to difficulty in breathing. Now, so ano ho ang root cause talaga na may hika? Would you believe na meron hong eggs ng ascaris? So, isa ho itong klase ng roundworm
na ang eggs ho nito natatrap sa ating airway during its own life cycle. Ang life cycle ho kasi ng ascaris, dumadaan ho siya sa lungs. And if it so happen ang lungs ho ninyo ay mahina, matatrap na ho dyan yung mga eggs, hindi na ho makakaalis yan dyan. Ayun, mai-irritate niya ho yung lining ng airway, causing bronchoconstriction. So mag-i-spasm ho yan, magkakaroon ng muscle tightening, so magnanarrow ho, hirap hong dumaan yung hangin. Kaya ho, ang tunog ng may hika sa stethoscope is wheezing. May wheezing sound. Sa Tagalog ho, halak. Ito ho lang ang isa kong comment, no? Ilang pasyente ho sunod-sunod na araw na naka-maintenance ho sa bronchodilator, naka-salbutamol, naka-puff. But ang comment ng pasyente is, hindi na siya nare-relieve. Ininom niya ng lahat, nag-puff na siya, nag-nebulize na siya, hindi na ho naiibsan ang kanyang hirap huminga. At ang pasyente ho, kahit nakapupo, may difficulty of breathing. Ang heart rate ho ng pasyente is 144. So, wag ho kayong magdo-Dr. Google regarding heart rate kasi po mali ang naka-upload. Sabi ni Dr. Google, 100 ang normal heart rate. Mali po yan. Wag ho kayong makisunod dyan, no? Sa 100 hong heart rate, hingal na ho kayo niyan. Subukan nyo hong mag-heart rate kayo ng 100. Yun nga hong 80 at 90, pwede na rin ho kayong hingalin dyan. So, ano ho ang normal? 60 to 70. Nung kami ho ang nag-aaral, yan ho ang normal. Ewan ko ho kung saan kinuha ni Dr. Google, 100 na heartbeat normal daw. So, marami na hong namatay kay Dr. Google. Wag na ho kayong sumunod. Anybody can upload. Ha? So, hanggang wala hong nagre-reklamo dyan na may mali, marami hong mabibiktima yan, no? Ang naririnig ko ho sa pasyente is already crackles. Wala na nga hong wheezes And that is the answer why hindi na ho naiibsan yung hirap huminga ng pasyente. Plus, yung karakteristik ho ng pneumonia na mataas ho ang heart rate, ayun, 144. And bumagsak na ho ang oxygen niya sa pulse oximeter, nasa 95, nagna-94 pa ho. Minsan ho, 92. Ang tinatanggap ho namin sa clinic, hanggang 92 lang. Pag bumaba pa ho dito, sa ospital na ho kayo. Kasi ho yan, ibig sabihin, sira na ang puso ng pasyente. At pag nangyari ho yan, it is already irreversible. Ang puso ho, pag nasira, hindi na ho yan nare-repair. At kung yan pa lamang ho ang oras na kayo ay pupunta sa ospital, that is already too late. Dahilan ho sa ikamamatay ho ng pasyente kung puro lang ho kayo asthma. Hindi na nga ho asthma pneumonia na ho ang pasyente. So nagtataka ho ang pasyente kasi naka-maintain naman ho siya sa puff, sa mga gamot niya sa hika, but hindi na ho siya nare-relieve. Actually ho, kagagaling niya lang sa pulmonologist niya itong May 31. Kailan lang ho yun? June lang naman ho tayo. Kasi ho, inassume ng kanyang doktor na matagal na ho siyang may hika. So, inassume ng doktor na hika pa rin hanggang ngayon. Naririnig naman ho sa stethoscope ang crackles. Unless sira ang stethoscope ng doktor. Doctors, paki-examine ho natin ang ating mga stethoscope. Kasi ho, pag may punit, kahit kaunti lang ang ating earpiece, hindi ho tayo makakarinig ng crackles. Yung diaphragm ho ng ating stethoscope, pag may sira din ho yan, hindi rin ho tayo makakarinig ng crackles. And pag nag-auscultate ho tayo, itaas naman natin yung damit. Huwag tayong mag-auscultate ng may clothing dahilan sa makakaharang ho ito sa crackles na maririnig natin. Any misdiagnosis na magawa natin sa pasyente, ikamamatay ho ng pasyente yan because pneumonia is always fatal and deadly. Wala hong pneumonia na hindi serious. Lahat ho ng pneumonia serious. And wag na ho nating gamutin ang may pneumonia ng oral medication. Alam nyo naman hong delikado Sasayangin lang ho natin yung araw at gastos ng pasyente. Alam naman ho natin na hindi kayang i-manage ng oral medication ang pneumonia. Sunod-sunod ho medyo nababother ho ako. Ilang pasyente pa ho kaya ang ganito? Imagine niyo ho yung pasyente kanina namin. 144 ang heart rate, ang oxygen ho 95 na lang.
Akala niya ho, hika. Nagtaka siya, ba't hindi na ho gumagaling? Kaya ho, nagpunta siya dito sa amin kasi narinig niya yung palagi kong sinasabi sa radyo na walking pneumonia. Siya na ho sa sarili niya ang nag-wonder na baka isa ho siya sa pasyenteng may walking pneumonia. Nung i-auscultate ko ho, talagang ang daming crackles ng pasyente. But so far ho, sa first treatment pa lang ho, maganda na ho ang response ng pasyente. Naibaba ho namin yung heart rate ng pasyente. No? So, kaya ho, ayan, between asthma and pneumonia, kailangan hong i-distinguish one from the other because the treatment is different. So, hindi bali na hong nagbigay kayo ng antibiotic at hindi ho pneumonia, asthma pala. Kesa ho hindi kayo nagbigay ng antibiotic, yun ho pala hindi na asthma, pulmonya na ho. Di ho ba? So, naisip niyo ba ho yung danger sa sinabi ko? Pwede rin ho ang tao magkaroon ng COPD, tulad ho ng emphysema and chronic bronchitis. So, ito ho, nagkukos ho ito ng obstructed airflow from the lungs. Kadalasan ho sa mga chain smoker. And lung cancer, of course, no? Ito ho ay characterized by uncontrolled cell growth sa lung tissue and oftenly associated with smoking. Yung naghihemoptysis po, ano ho ba yun? Pag cough out ho o pagdura, pasintabi ho sa nagmimerienda, yun hong pagka-cough out ng may blood. So, dalawang bagay ho yan. Yung mga may pulmonary TB and yung may mga lung cancer. So, hindi lamang ho TB, kung hindi pati ho yung may mga cancer sa baga, nagka-cough out ho ng fresh blood. Remember, fresh blood ho, hindi ho blood tinge. Yung blood tinge, ibig sabihin ho, nabahiran lamang ng dugo. Ang hemoptysis ho, fresh blood ho sa sputum ng pasyente. Ayan po. Of course, for maintaining lung health, stop smoking ho. Siyempre, number 1 ho yan. Mag-exercise ho regularly kasi ho ang physical activity, nakatutulong ho yan mag-maintain ng lung capacity. And i-avoid ho natin as much as possible ang pollutants sa ating paligid, sa ating trabaho. Bawal ho uminom ng gatas, lalo na ho sa may mga secretion, runny nose, phlegm, because milk is a mucus former. Subukan nyo hong maggatas na kayo ho ay may sipon at phlegm. Lalo hong dadami. Immediate ho, immediate. Uminom kayo ng gatas. Pagkatapos nyo hong uminom ng gatas, mararamdaman nyo ho, mas sticky ho at mas marami yung mucus and secretion ninyo sa respiratory system ninyo. No? Marami hong may hindi alam yan because everybody thinks, according sa commercial, milk is good. Not for everybody. No? Milk is healthy sa newborn hanggang 25 years old. But if you are already 26 years old and above, hindi na ho masyadong healthy para sa inyo ang milk because it is mucus former and nag-shift na ho sa acidity ang ating katawan as we age. No? Nakadadagdag po ho ito sa ating mucoid plaque sa gilid ho at lining ng ating colon or large intestine. And sa cancer of the lungs ho, pinaka-common yung non-small cell lung cancer. Tatlong klase ho ito, adenocarcinoma, yan ho ang pinaka-common. Squamous cell carcinoma, ito ho nagsastart sa mga larger airways. Large cell carcinoma, less common ho ito. Yung adenocarcinoma, which is most common, often found to sa outer areas ng lungs, sa labas ho. Squamous cell, ito ho yung sa larger airways, and large cell carcinoma, very few ho ito. Small cell lung cancer accounts for 10 to 15% ng lung cancer at ito ho kasi grows rapidly, mabilis ho, and often spreads early to other parts of the body. So madali ho itong mag-metastasize. And ang mga risk factor ho, of course, syempre ho, sigarilyo, active smoker and second-hand smoker or passive smoker, pareho lang po yan. Radon gas, so sa mga radioactive gases that accumulates indoor, yung mga occupational hazard ho natin or exposure tulad ng asbestos, arsenic, chromium, nickel, and other substances, and syempre ho, yung may mga genetic predisposition can increase the risk. So, ang symptoms ho ng lung cancer, early stage,
persistent cough, no, shortness of breath, coughing out of fresh blood, chest pain. Pag advanced stage na ho yan, severe cough na ho, may hoarseness of the voice na. So tandaan nyo ho, ang biglang pagkapaos na wala namang kayong sipon at biglang-bigla ho, it can be symptoms of lung cancer. Kasi ho yung nerve supplying the voice box na kukompreso nung bukol. Difficulty of swallowing, hindi ho maganda ang hirap lumunok, bone pain, headache. Staging, of course, stage 1, localized lang ho doon sa lungs. Stage 2, nag-spread na ho sa lymph nodes. Stage 3, nag-spread na ho so farther lymph nodes or nearby structures. Stage 4, nag-spread na ho sa distant organ. So yung stage 3, doon lang ho sa kalapit na organ. But sa stage 4 ho, kahit na ho sa distant organ. So stage 1 to stage 4 po. And kadalasan ho, surgery, lobectomy, removal of affected lobe, and pneumonectomy, removal ho ng entire lungs. Radiation therapy, chemotherapy, targeted therapy, and immunotherapy. Survival rates po nito depende ho sa stage, kung ano ho ang stage ng pasyente nung na-diagnose and na-treatment ho natin. Ganito ho, magpa-vector scan ho kayo kasi ho, early stage, wala pa kayong cancer, madidetect na ho yan. And when we treat cancer, pati ho ang root cause matatanggal, and yung microscopic cancer cell matatanggal. So wala hong kakalat, walang magme-metastasize, at wala hong recurrence. Yan ho ang kakulangan sa sinabi nating chemo, radiation, targeted therapy, immunotherapy. Lahat ho ito ay sa bukol lang ho mismo, hindi ho matatanggal ang pinanggalingan at yung mga microscopic cancer cell. So ang atin hong soap, look. Ang pumuli sa usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 4014. Pwede po ba magpa-telekonsulta, tumaas yung creatinine ko into 168 millimoles per liter? Pwede give me advice. Thanks po. Okay. Sorry po, hindi tayo nagta-telekonsulta. So, lugi po kayo sa telekonsulta. Personal check-up po ang kailangan natin. Hindi ko ma-check ang inyong blood pressure, pati ho yung iba yung vital signs, plus ang pinaka-importante ho, hindi ko ma-auscultate ang inyong lungs, no? So, kayo po ang lugi doon. Sa amin ho, walang mawawala. So, ganito po, dalhin nyo yung mga laboratory test ninyo, magpalista ho kayo ng check-up, may protocol ho tayo para sa mga matataas ang creatinine, no? So, pag nyo na hong pabayaan na mauwi pa ho kayo sa dialysis, wala hong gamot dyan, no? And kahit ho i-dialysis kayo, hindi pa rin ho maa-address ang root cause niyan, tuloy-tuloy pa rin ho ang deterioration niyan, hanggang ho sa kidney transplant kayo dahil mauuwi ho kayo sa total shutdown, no? Huwag na hong hintayin na umabot sa ganoon. Nag-i-start pa lang hong tumaas, let us already identify anong ikinasira ng kidney para ma-arrest na ho yun. And also, ayan, so gawin ho natin yung protocol para ho maibalik pa ho natin sa normal hanggat maaga pa ho, no? So, walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ko natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure, and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia, since wala nga ho itong symptoms, no? Sabayan niyo na ho ng pagpapa-vector scan at makikita na ho natin yung mga barado ang puso at
high risk for stroke and heart attack. May protocol po tayo para tanggalin yan. And yung may mga lahi ho ng cancer, so makikita na ho natin ahead ang root cause ng cancer, may time pa ho tayong tanggalin yan. And ayun nga ho, samantalahin na tayo ay naka-free check-up, free urine and sugar testing. Open pa po yan until today, but anytime pwede ho mag-close yan, magpalista na ho ng check-up. Inuulit ko ho, wala pong bayad ang check-up until today. Yung atin hong promo sa detox, buy 2 plus 1. Tatlo ho kasi yan, detox, 1 day blood cleansing, and vector scan. So, buy 2 plus 1. Bibili ho kayo ng dalawa, ang pangatlo ho, libre. 5 plus 1 sa atin hong anti-aging protocol, yung mga gustong bumata, lumakas at gumanda. And tayo ho ay mas concerned sa inside na yung cells ho natin na maging younger para po mas maging maganda ho yung function at baka ho pati comorbidities nyo ay ma-improve at mawala. And yung atin hong IV laser, naka 20% discount po siya. Red light for circulation, blue light ng laser para ho sa infection, cyst, nodule, and green light for boosting the immune system and improve oxygenation. No? So, meron pa ho tayong ibang blood cleansing program like high-dose vitamin C, ultraviolet, and ozone. Kaso ho, ang naka-promo natin is what? Ang naka-promo ho is the IV laser, naka 20% discount. So, pwede nyo na hong i-prepaid lahat yan. Yung 20% IV laser, anti-aging protocol 5 plus 1, and detox protocol which is buy 2 plus 1. And yung atin hong soap, IV anti-aging and IV whitening soap, yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Yung mga hindi ho marunong mag-order sa Shopee, so kindly text us your name, address, and cell phone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo, and just be responsible enough to pay and receive your parcel. And napaka-effective po niyan na pangbanat ng skin and pati ho pampaputi. No? So, lagi hong lamang ang maputi kahit na ho pareho kayo ng ganda at talino. Plus factor na ho yan. Yung mga elderly ho namin pasyente, sa simula ho sa face lang ginagamit. Nung katagalan ho, the whole body na. No? Kasi ho tuwang-tuwatas sila, pati ho yung kanilang kamay, braso, paa, legs, lahat ho banat. At pumuti pa ho, bukod sa banat siya. Of course, they look younger. So makiagaw po kayo kasi ang dati nilang bili, 1, 2. So nagre-reorder ho talaga sila, nagiging 6, nagiging 10. Kaya ho until supply last. So, and paki-like, share, and subscribe, and follow sa atin pong YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. So, IB? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin ng katotohanan. Salamat po.